Malamig ang pakiramdam ng gintong singsing sa kanyang daliri. Kasing lamig ng katahimikan sa loob ng malawak na penthouse unit na ito. Isang singsing na dapat sana ay simbolo ng mainit na pagmamahalan. Pero ngayon ay tila paalala na lamang ng isang sikretong pilit niyang itinatago. Napabuntong hininga si Celine. Muli niyang tiningnan ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mamahaling marble countertop. Walang bagong mensahe. Walang missed call, gaya ng dati. 5 taon. 5 taon na siyang asawa sa papel ni Rico Crownell, isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Pero sa 5 taong yon, pakiramdam niya ay isa lamang siyang multo sa buhay ng sarili niyang asawa. Isang sikretong hindi pwedeng malaman ng mundo, lalo na ng ina nitong si Doña Eliza Crownell. Hindi siya katanggap-tanggap para sa pamilya Crownell. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Rico sa kanya. Kailangan nilang maghintay ng tamang panahon. Isang araw, maipagmamalaki rin daw siya nito. Pero kailan ang tamang panahon na yon? Tumayo si Celine at naglakad patungo sa salaming bintana na tanaw ang buong syudad. Ang mga ilaw sa ibaba ay kumukutitap na parang mga bituin, pero walang ningning na makapasok sa puso niyang matagal nang nababalot ng lungkot. Ito ang kanyang gintong hawla. Maganda, marangya, pero kulungan pa rin. Gabi-gabi, naghahanda siya ng hapunan para sa dalawa, kahit alam niyang malaki ang posibilidad na mag-isa na naman siyang kakain. Gabi-gabi, hinihintay niya ang tunog ng pagbukas ng pinto, isang tunog na madalang na niyang marinig. Busy lang sa kumpanya si Celine. Iyon palagi ang dahilan ni Rico. May bagong project, may importanteng meeting. Nauunawaan niya. Sinusubukan niyang unawain. Pero hanggang kailan? Bigla, nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Napakapit siya sa sandalan ng sofa. Nitong mga nakaraang araw, palagi na lamang ganito ang pakiramdam niya. Madali siyang mapagod at madalas masama ang tiyan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang parehong nakakatakot at nagbibigay pag-asa. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha, ang maliit na kahon na itinago niya sa ilalim ng lababo. Matagal na niya itong binili, pero ngayon lang siya nagkalakas ng loob na gamitin. Sinunod niya ang mga panuto sa kahon. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Nakapikit siya. Hindi niya magawang tingnan. Paano kung negatibo? Paano kung isa na namang kabiguan? Ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Humugot siya ng malalim na hininga at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. 2 linya. Malinaw na malinaw ang 2 pulang linya. Napasinghap si Celine. Itinaas niya ang pregnancy test, inilapit sa kanyang mga mata na para bang hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niya itong tiningnan. Totoo nga, hindi niya napigilan ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang anak. Magkakaroon sila ng anak ni Rico. Ito na. Ito na ang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal. Isang anghel na bubuo sa kanilang pamilya. Isang biyaya na siguradong hindi na matatanggihan kahit pa ni Doña Eliza. Sino ba namang lola ang kayang itakwil ang sarili niyang apo? Naalala niya ang araw ng kanilang sikretong kasal. Sa isang maliit na kapilya, silang 2 lang at ang ilang kaibigan. Walang marangyang selebrasyon, walang mga bisita mula sa alta sosyedad. Pero sa mga sandaling iyon, sapat na si Rico. Pangako Celine, bulong nito habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Darating ang araw, isisigaw ko sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Hawak-hawak ang positibong resulta, bumalik ang lahat ng pag-asa sa puso ni Celine. Ngayon, may dahilan na si Rico para tuparin ang pangakong yon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Halos mapatalon siya sa gulat at tuwa. Si Rico. Tumatawag si Rico. Hello? Sagot niya.
Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Celine! Malamig ang boses sa kabilang linya. Walang kumusta ka. Walang lambing. Hindi ako makakauwi ngayong gabi. May bigla ang dinner meeting. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang nag-aalab niyang puso. Pero hindi. Hindi siya papayag na sirain nito ang kanyang kaligayahan. Rico, may mahalaga akong sasabihin sa'yo, sabi niya, puno ng pananabik. May sorpresa ako. Pwede bang bukas na lang yan? Putol ni Rico sa kanya. Talagang importante to. Promise, babawi ako sa'yo. Sige na, I need to go. At bago pa man siya makasagot, narinig na niya ang tunog ng pagbaba ng tawag. Napatitig na lang siya sa cellphone. Ganoon na lang iyon. Ibababa na lang niya ang pinakamagandang balita sa buong buhay niya para sa isang dinner meeting. Niyakap niya ang kanyang sarili. Hindi niya hahayaang masira ang gabing ito. Tatawagan niya ulit si Rico. Pipilitin niya itong makinig. Kailangan nitong malaman. Habang itinatype niya ang numero ng asawa, narinig niya ang isang pamilyar na tunog ng notification mula sa tablet ni Rico na naiwan sa mesa. Nakasync pala ito sa cellphone nito. Isang boses ang narinig niya mula sa speaker. Boses ni Rico, pero iba ang tono. Masaya, malambing, puno ng buhay. Oo, papunta na ako. Huwag kang mag-alala. Dala ko na ang espesyal na regalo ko para sa'yo. Napatigil ang daliri ni Celine sa pagpindot. Nagpatuloy ang boses sa kabilang linya. Of course, Hailey. Hindi ko pwedeng makalimutan ng gabi kung kailan natin sasabihin sa lahat ang tungkol sa tin. At sa magiging baby natin. Nabitawan ni Celine ang hawak niyang pregnancy test. Gumulong ito sa malamig na sahig ng banyo pero hindi niya inalis ang kanyang paningin sa tablet. Ang espesyal na regalo ko para sa'yo, Hailey. Ang magiging baby natin. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salita sa kanyang isipan. Bawat salita ay parang isang matalim na punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Hindi maaari. Baka nagkamali lang siya ng dinig. Baka ibang tao ang kausap nito. Isang kliyente, isang kamag-anak. Pero sino si Hailey? At bakit may baby silang dalawa? Nanginginig ang buong katawan niya. Parang piniga ang puso niya hanggang sa mawalan ito ng hangin. Ang kaligayahang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang nakakabininging takot. Kailangan niyang malaman ng totoo. Mabilis siyang kumilos na para bang may sariling isip ang kanyang katawan. Nagtungo siya sa kwarto at binuksan ang aparador. Kinuha niya ang pinakasimpleng bestida na nakita niya. Hindi na siya nag-abalang magsuklay o mag-ayos ng sarili. Ang tanging mahalaga ay makarating siya sa dinner meeting na yon. Alam niya kung saan ito gaganapin. Ang Crownell Corporation ay nagdaraos ng isang malaking charity ball ngayong gabi. Imposibleng hindi nandoon si Rico. Habang nasa loob ng taxi, hindi mapakali si Celine. Ang mga ilaw ng syudad na kanina'y parang mga bituin ay ngayoy tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa kanya. Pinipilit niyang isipin na isa lamang itong masamang panaginip. Pagdating niya doon, makikita niya si Rico sa isang mesa kasama ang mga matatandang business partners at pagtatawanan lang nila ang lahat ng ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang niloloko niya lang ang kanyang sarili. Nakarating siya sa isang marangyang hotel. Ang tugtog ng musika at halakhakan ng mga tao ay dinig na dinig mula sa labas. Naglakad siya papasok at walang sino mang pumigil sa kanya. Sa suot niyang simple, mukha siyang isa sa mga staff ng hotel. Puso niya'y kumakabog na parang isang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang sumilip sa loob ng grand ballroom. Ang lugar ay puno ng mga taong nakasuot ng magagarang damit. Mga taong kabilang sa mundo kung saan hindi siya nababagay. Hinanap ng kanyang mga mata si Rico at natagpuan niya ito. Nakatayo si Rico sa gitna ng isang grupo ng mga tao. Nakangiti ito
Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiting totoo at hindi pilit. At sa tabi nito ay may isang babae maganda, matangkad. Balot sa isang kumikinang na evening gown na lalong nagpapatingkad sa hubog ng katawan nito at sa umbok ng tiyan nito. Siya siguro si Hailey. Gusto ni Celine na tumakbo, magtago at magising mula sa bangungot na ito. Pero ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Napanood niya ang sumunod na eksena na parang isang pelikulang slow motion. Itinaas ni Rico ang kamay nito at buong pagmamalaking ipinatong sa tiyan ni Hailey. May ibinulong ito sa tenga ng babae na ikinatawa nito ng malambing. Pagkatapos, sa harap ng lahat, marami nitong hinalikan si Hailey sa labi. Gumuho ang mundo ni Celine. Ang lalaking kaharap niya ay hindi ang Rico na pinakasalan niya. Isa itong estranghero. Ang bawat halakhak, bawat ngiti, bawat haplos na ibinibigay nito kay Hailey ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi niya namalayan ang isang hikbi na kumawala sa kanyang bibig. Mahina lang iyon, pero sapat na para makuha ang atensyon ng isang taong nasa malapit. Isang taong hindi niya gustong makita sa gabing iyon. Si Doña Eliza Crownell, ang matatalim na mata ng ina ni Rico, ay agad siyang natunton. Ang nangiti sa mukha nito ay biglang naglaho, napalitan ng purong pagkasuklam. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, bawat hakbang ay may bigat, na parang isang reynang hahatol sa isang alipin. Anong ginagawa ng isang basahan sa lugar na ito? Malamig at mapang-insulto ang boses ni Eliza, na paurong si Celine. Nagsimulang magtinginan ang mga tao sa paligid nila. "Ma'am, aalis na po Wag mo akong tawaging ma'am," mariing sabi ni Eliza. Sapat na ang lakas para marinig ng mga usisero sa paligid. "Hindi ako nag-aaksaya ng laway para sa mga gold digger na tulad mo. Akala ko ba malinaw ang usapan natin? Layuan mo ang anak ko." Naramdaman ni Celine ang pag-init ng kanyang mga mata. Tumingin siya kay Rico, nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Nakita siya ni Rico, nagtama ang kanilang mga mata. Ngunit sa isang iglap, ibinaling ni Rico ang tingin na para bang hindi siya nito kilala. Iyon na ang pinakamasakit sa lahat. Ang pananahimik niya, ang pagtalikod niya. "Tingnan mo ang sarili mo," patuloy ni Eliza. Lalo pang lumakas ang boses, natutuwa sa atensyong nakukuha nila. "Hindi ka nababagay dito at hinding-hindi ka magiging karapat-dapat para sa pamilya Crownell." "Tama na po." Halos pabulong na pakiusap ni Celine. "Guards!" sigaw ni Eliza. "Palabasin ninyo ang babaeng to. Nag-iiskandalo siya." Dalawang malalaking security guard ang agad na lumapit at marahas na humawak sa magkabilang braso ni Celine. Sinubukan niyang pumalag, pero wala siyang lakas. Hinila siya palabas habang ang mga bulungan at mapanghusgang tingin ng mga bisita ay sumusunod sa kanya. Habang kinakaladkad siya papalayo, sa gitna ng kahihiyan at sakit, bigla siyang nakaramdam ng isang matinding kirot sa kanyang puson. Isang kirot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napahinto siya sa paglalakad, napayuko, at napahawak sa kanyang tiyan. Sumunod ang isa pang mas matinding kirot. Tumingin siya sa ibaba. Sa kanyang puting bestida, may nakita siyang isang patak ng dugo. Sinundan ito ng isa pa. Nanlamig ang buong katawan ni Celine. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humina. "Ang anak ko." Iyon na lamang ang salitang kumawala sa kanyang bibig bago tuluyang nagdilim ang lahat. Đã hoàn thành chương 2. POV, Celine. Bạn có muốn tôi tiếp tục viết chương 3 không? Amoy ang antiseptiko ang unang gumising sa diwa ni Celine. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang lahat. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. May tunog ng isang makina na marahang tumitibok sa kanyang tabi. Isang ospital. Sinubukan niyang bumangon,
Ngunit isang matinding kirot sa kanyang puson ang pumigil sa kanya. At kasabay ng kirot na yon, bumalik ang lahat. Ang party, ang magandang babae, ang paghalik ni Rico, ang masasakit na salita ni Doña Eliza, ang dugo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Wala na ang maliit na umbok. Pakiramdam niya ay guwang, walang laman. Gising ka na pala, Mrs. Crownell, sabi ng isang nurse na kadarating lang. May ngiti sa labi nito, pero may lungkot sa mga mata. Ang baby ko. Nanginginig ang boses ni Celine. Kahit alam na niya sa puso niya ang sagot, kailangan niyang marinig. Kailangan niyang kumpirmahin. Hindi nakasagot ang nurse. Yumuko lamang ito at inayos ang kanyang kumot. Maya-maya pa, pumasok ang isang doktor. Seryoso ang mukha nito. Umupo ang doktor sa tabi ng kanyang kama. Mrs. Crownell, Celine, I'm very sorry. Dahil sa tindi ng stress at sa iyong pagkabagok, nagkaroon ka ng miscarriage. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya, pero hindi na namin naisalba ang bata. Bawat salita ng doktor ay parang mabibigat na bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Unti-unti siyang dinudurog. Umiling-iling si Celine. Ayaw maniwala. Hindi totoo yan. Bulong niya. Buntis ako. Naramdaman ko siya. Ngunit walang salita ang makakapagpabago sa katotohanan. Nawala na ang kanyang munting anghel, ang kanyang nag-iisang pag-asa. Nagsimula siyang umiyak. Hindi isang maingay na paghagulgol, kundi isang tahimik na pag-agos ng mga luhang walang katapusan. Para siyang isang basag na dam na hindi na kayang pigilan ng tubig. Ilang oras siyang ganoon. Walang imik, nakatitig lang sa kawalan, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hanggang sa bumukas ang pinto. Pumasok si Rico. Hindi nito suot ang magara nitong tuksido. Nakasuot ito ng simpleng damit, pero bakas pa rin sa mukha nito ang pagod at inis. Lumapit ito, pero hindi man lang siya hinawakan. Tumayo lang ito sa paanan ng kama. Celine, panimula nito. Inaasahan ni Celine ang mga salita ng pag-alo. Isang yakap, isang sorry, pero hindi yun ang natanggap niya. Anong pumasok sa isip mo at pumunta ka doon? Malamig ang tono ni Rico. May halong paninisi. Alam mo namang hindi ka pwedeng makita doon. Gumawa ka ng isang malaking eksena. Napatitig si Celine sa kanya, hindi makapaniwala. Nawala ang anak natin, Rico. Alam ko, sagot nito, ni walang bakas ng lungkot sa boses. At sinisisi mo ba ako? Celine, ikaw ang pumunta doon. Ikaw ang nag-eskandalo. Ano ang inaasahan mong mangyayari? Parang isang malakas na sampal ang mga salita nito. Sa lahat ng tao, ang sarili pa niyang asawa, ang unang humusga sa kanya. Umalis ka na, mahinang sabi ni Celine. Hindi pa ako tapos. Giit ni Rico. Lalong tumigas ang boses. Kailangan na nating tapusin ito. Masyado nang nagiging komplikado ang lahat. Baka ito na rin ang pinakamabuti para sa ating dalawa. Tapusin ang alin? Tanong ni Celine, kahit alam na niya ang kasunod. Ito, tayo, sabi ni Rico, sabay iwas ng tingin. Aayusin ko ang lahat. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit kahit saang bansa mo gusto. Ang kailangan mo lang gawin ay manahimik at wag nang magpakita pa sa akin o sa pamilya ko kailanman. Sa sandaling iyon, biglang tumigil ang pag-iyak ni Celine. Napalitan ng isang nakakapasong galit ang kanyang kalungkutan. Tiningnan niya ang lalaking nasa harapan niya. Hindi na ito ang Rico na minahal at pinakasalan niya. Isa na itong halimaw. Isang duwag. Tumayo siya mula sa pagkakahiga. Hindi inalintana ang kirot. Dahan-dahanan siyang naglakad papunta sa banyo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng maputla, payat, may mga matang maga sa kaiiyak. Isang babaeng talunan. Isang babaeng nagmahal ng sobra at ibinigay ang lahat. Pero sa huli,
ay iniwang wasak na wasak. Ang babaeng yan, sabi niya sa kanyang sarili. Kailangan na niyang mamatay. Huminga siya ng malalim. Pagharap niya ulit kay Rico, wala nang emosyon sa kanyang mukha. Wala nang luha. Wala nang sakit. Tanging isang malamig na determinasyon. Sige, sabi niya. At nagulat si Rico sa biglang pagbabago ng kanyang boses. Aalis ako, pero hindi ko kailangan ng pera mo. Hinubad niya ang gintong singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na simbolo ng kanilang kasal. Inihagis niya ito sa sahig at gumulong ito na may kasamang malamig na tunog. Magsama kayo ng nanay mo, sabi niya. At sana, bigyan kayo ng impyerno ng buhay na nararapat sa inyo. Pagkaalis ni Rico, kinuha ni Celine ang kanyang cellphone. May isang numero doon na 5 taon na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ng kanyang ama, isang makapangyarihang negosyante na tinalikuran niya para kay Rico. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang call button. Hello? Sabi ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Nabasag ang tibay na ipinapakita ni Celine. Dad? Humikbi siya. Dad, nagkamali po ako. Tulungan niyo po ako. 5 taon ang lumipas. Isang private jet ang marahang lumapag sa isang pribadong hangar sa Maynila. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang babae. Nakasunod sa yapak ng matataas niyang takong ang isang alingawngaw ng kapangyarihan. Suot niya ay isang itim na business suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Nakatago sa likod ng mamahaling sunglasses ang kanyang mga mata, ngunit hindi nito maitago ang lamig at panganib na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sinalubong siya ng isang assistant na nakayuko. Welcome to the Philippines, Ma'am Barbara Morrow. Gabi ng mga pekeng na panangiti. Iyon ang palaging naiisip ni Rico sa tuwing napipilitan siyang dumalo sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Isang ballroom na puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Lahat nagpapaligsahan sa pagpapakita ng kanilang mga alahas at pekeng papuri. Inayos niya ang kanyang bowtie. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal nito. Rico darling, ayos ka lang? Bulong ni Hailey habang kumakapit sa kanyang braso. Kanina ka patahimik? Ngumiti si Rico, isang ngangiting sanay na siyang gawin. Okay lang ako. Medyo pagod lang sa trabaho. Sa tabi nila, nakaupo ang kanyang ina, si Doña Eliza Crownell na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang mga mata nito ay parang agila, pinagmamasdan ng lahat, tinitimbang ang halaga ng bawat taong lumalapit para bumati sa kanya. 5 taon na ang nakalipas pero walang nagbago. Ganito pa rin ang buhay niya. Sunod-sunuran pa rin siya sa kung anong makakabuti sa pangalan ng pamilya Crownell. Naging maayos naman ang lahat. Si Hailey ang naging perpektong asawa sa mata ng publiko at si Hera, ang kanilang 4 na taong gulang na anak, ang tagapagmana ng imperyo. Ito ang buhay na pinili niya, ang buhay na dapat niyang piliin. Pero minsan, sa gitna ng gabi, kapag hindi siya makatulog, naaalala niya ang isang mukha. Isang pares ng mga matang puno ng pagmamahal na sinira niya. Si Celine. Mabilis niyang iwinawaksi ang alaala. Matagal na yon. Isang pagkakamaling kailangan niyang kalimutan. And now, for our final item up for auction. Anunsyo ng MC sa entablado. Ang Estrella del Mar, isang antigong kwintas na naging pag-aari ng pamilya Crownell sa loob ng 3 henerasyon. Nagliwanag ang mukha ni Doña Eliza. Ang kwintas na yon ay ipinagbili ng kanilang pamilya noong mga panahong nagigipit sila at ngayon, nais ng kanyang ina na mabawi ito bilang simbolo ng kanilang muling pagbangon. Ito ang pinaka-highlight ng gabi para sa kanya. Starting bid is at 1 million pesos, sabi ng auctioneer. 2 million, agad na sabi ni Eliza. Ang boses ay puno ng awtoridad na para bang sinasabing, akin na ito, huwag na kayong lumaban.
Natahimik ang lahat. Walang sino man ang gustong kalabanin ng isang Crownell. Pero may isang boses na bumasag sa katahimikan. 3 million. Ang boses ay kalmado, malamig, at nagmula sa isang madilim na sulok sa likuran ng ballroom. Hindi pamilyar. Boses ng isang babae. Napakunot ang noo ni Rico. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang nangiti ni Eliza ay bahagyang nagbago. Naging mas matigas. 4 million, sabi niya. 5 million, sagot ng babae. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao. Sino ang babaeng ito na may lakas ng loob na banggain si Eliza Crownell? 7 million. Taas noong sabi ni Eliza. Ang boses ay may bahid na ng inis. 10 million. Natahimik ang buong ballroom. 10 milyon. Para sa isang kwintas. Hindi na ito tungkol sa kwintas. Tungkol na ito sa kapangyarihan. Tumingin si Rico sa direksyon kung saan nanggagaling ang boses. Nakatayo doon ang isang babae, nakatalikod sa kanila, nakasuot ng isang itim na business suit. Hindi niya makita ang mukha nito. Sino ba yan? Inis na bulong ni Hailey. Ang bastos niya. Going once. Going twice, sabi ng auctioneer. Tumingin si Eliza sa kanyang pitaka. Ang 10 milyon ay malaki na, kahit para sa kanila. Umiling ito. Natalo siya. Sold for 10 million pesos. Ma'am, pwede po bang malaman ang pangalan ninyo? Dahan-dahang humarap ang babae. Naglakad ito papalabas mula sa dilim at tumungo sa liwanag ng entablado. Bawat hakbang nito ay tila isang dagundong sa dibdib ni Rico. Ang paraan ng paglakad, ang tindig, ang hubog ng katawan. Hindi. Imposible. Umangat ang ulo ng babae. Inalis nito ang kanyang salamin at ngumiti. Isang malamig, mapang-asar na ngiti. Nabitiwan ni Rico ang hawak niyang kopita ng champagne. Nabuhos ang laman nito sa sahig, pero hindi niya ito naramdaman. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng nasa entablado. Ang mukhang yon. Mas tumalas ang mga panga, mas matalim ang tingin, pero walang duda, siya nga. Sino siya, Rico? Tanong ni Hailey. Napansin ang kanyang reaksyon. Hindi makasagot si Rico. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Barbara? Sabi ng babae sa mikropono. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Barbara Morrow. Kinuha niya ang kwintas mula sa auctioneer. Hinawakan niya ito. Tinitingnan na parang isang ordinaryong bagay lang. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang mga mata sa iisang direksyon, sa kanilang mesa, direkta sa kanyang ina. Nais kong ialay ang pagkapanalo ko ngayong gabi, sabi niya, at ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto kong ibigay ang piyesang ito sa mga taong nakakaintindi sa tunay na halaga ng katapatan. Isang bagay na tila kinalimutan na ng ilang pamilya. Ang hangin sa loob ng boardroom ay kasing lamig ng ekspresyon sa mukha ni Barbara Morrow. Nakatayo siya sa dulo ng isang mahabang lamesa na gawa sa salamin at bakal, habang ang 12 miyembro ng board ng Morrow Holdings ay nakaupo at tahimik na nakikinig. Sa malaking screen sa likuran niya ay nakapresenta ang mga numero, mga graph, at mga market projections. Ang lahat ay perpektong nakaayos. Ang lahat ay pabor sa kanya. As the data shows, panimula ni Barbara, ang boses ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa Crownell Prime Properties para sa Azure Coast Project ay isa ng malaking liability. Ang kanilang stock value ay bumagsak ng 15% sa loob lamang ng isang linggo. At ang kanilang public image ay kasalukuyang questionable. May naglakas loob na magtanong, pero Ma'am Barbara, napirmahan na ang kontrata. Malaki ang mawawala sa atin kung aatras tayo. Tumingin si Barbara sa lalaking nagsalita. Hindi niya itinaas ang kanyang boses, pero ang titig niya ay sapat na para manlamig ang buong silid. Mas malaki ang mawawala sa atin
kung isusugal natin ang pangalan ng Morrow Holdings sa isang kumpanyang papalubog? Sagot niya, kinausap ko na ang ating legal team. May mga butas sa kontrata na pwede nating gamitin. Starting today, Morrow Holdings is officially pulling out from the Azure Coast project. That's final. Walang nangahas na sumagot pa. Ang salita ni Barbara Morrow ay batas. Nang matapos ang pulong, naiwan siyang mag-isa sa malawak na silid. Naglakad siya patungo sa bintana at pinagmasdan ang Crownell Tower sa di kalayuan, ang pinakamataas na gusali sa buong business district, ang simbolo ng kapangyarihan ng pamilyang sumira sa kanya. Crownell. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan sa kanyang isipan, isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, ang alaala ng isang puting silid sa ospital, ang alaala ng kawalan. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Ang sakit na yon ay gasolina na lamang na ngayon, ang panggatong sa apoy ng kanyang paghihiganti. 5 taon siyang naghintay para sa sandaling ito. 5 taon niyang pinag-aralan ang bawat galaw ng kumpanya nila. Alam niya ang lahat ng kahinaan nito at isa-isa niya itong sisirain. Pumasok ang kanyang assistant na si David. Ma'am, nasa news na po ang pag-atras natin sa proyekto. At ayon sa source ko sa loob, nagkakagulo na raw sa opisina ni na Mr. Crownell. Nagtatalo raw si Sir Rico at si Doña Eliza. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Barbara. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good. I-release mo na rin ang press statement tungkol sa 2 senior executives ng Crownell na lilipat na sa atin simula next month. Opo, ma'am. Ang pag-atras sa proyekto ay unang hakbang pa lamang. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang naging atake ni Barbara. Pinalabas niya ang mga ulat tungkol sa mga maliliit na paglabag sa environmental laws ng isang subsidiary ng Crownell. Binili niya ang utang ng isa sa kanilang mga pinakamalaking supplier. Bawat galaw ay kalkulado, idinisenyo para magdulot ng maliliit na sugat na kapag pinagsama-sama ay siguradong ikadudugo ng buong imperyo. At umpekto ito. Ang stock market ay naging brutal. Ang dating matatag na presyo ng mga share ng Crownell Corporation ay patuloy sa pagbagsak. Isang gabi, habang mag-isang nag-overtime sa kanyang opisina, pumasok si David na may dalang isang makapal na brown envelope. Ma'am, ito na po yung confidential report na pinapahanap ninyo, sabi nito. May pag-aalinlangan sa boses. Ang mga internal financial records ni Rico Crownell sa loob ng nakaraang 5 taon. Sigurado po ba kayo rito? Akin na, utos ni Barbara. Binuksan niya ang sobre at isa-isang tiningnan ang mga dokumento, mga bank statement, mga resibo, mga fund transfer, puro numero. Ngunit para kay Barbara, ang bawat numero ay nagkukwento at isang transaksyon ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang malaking halaga, isang fund transfer mula sa kaban ng kumpanya papunta sa isang personal na account. Ang pets ay 1 linggo bago ipanganak si Hera. Ang description, final payment for penthouse unit. May nakalakip na kopya ng titulo ng ari-arian. Ang penthouse ay nakapangalan kay Hailey Alcantara. Napatigil sa paghinga si Barbara. Hindi lang pala siya niloko nito bilang asawa. Ninakawan din nito ang sarili nitong kumpanya. Ginamit nito ang perang dapat sana ay para sa kinabukasan ng kanilang pamilya para ipambili ng pugad nila ng kanyang kabit. Isinara ni Barbara ang folder. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi galit ang nararamdaman niya. Ito ay kasiyahan. Ang kasiyahan ng isang mangangasong nakahanap ng bitag na siguradong ikahuhuli ng kanyang biktima. David, tawag niya sa intercom. Yes, ma'am? I-book mo ako ng meeting sa pinakamagaling na private investigator sa bansa. Sabi ni Barbara, ang boses ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. May gusto akong ipahanap, lahat, tungkol kay Hailey Alcantara. Ang nakaraan ay isang multo na laging bumabalik.
Para sa iba, ito ay isang bangungot. Para kay Barbara, ito ay isang arsenal. Nakatayo sa harap ng isang malaking digital screen sa kanyang opisina, pinapanood ni Barbara ang mga larawan na ipinadala ng kanyang private investigator. Hindi ito mga corporate files o financial statements. Ito ay mga larawan mula sa nakaraan ni Hailey Alcantara. Sa publiko, si Hailey ay isang dating modela mula sa isang simpleng pamilya na maswerteng napaibig ang isang Rico Crownell. Pero ang mga impormasyong nakalap ng investigador ay nagpapakita ng ibang kwento. Marami siyang binurang social media accounts. Ma'am, sabi ng investigador sa kabilang linya, pero may mga na-recover kami mula sa mga lumang server. Sa screen, lumitaw ang isang larawan ng isang mas batang Hailey. Nakangiti, walang makeup, suot ay isang simpleng t-shirt. Masaya siya. At kayakap niya ang isang lalaki. Hindi si Rico. Sunod-sunod na lumabas ang mga larawan. Si Hailey at ang lalaki sa beach. Sa isang simpleng kainan. Sa isang birthday party. Sa lahat ng larawan, kitang-kita ang pagmamahalan sa kanilang mga mata. Sino siya? Tanong ni Barbara. Ang boses ay walang emosyon, na para bang nagbabasa lang ng isang business report. Miguel Reyes, ma'am. Isang construction worker. Sila na po mula pa high school. Ayon sa mga kaibigan, engaged na raw dapat sila. Nag-scroll pa si Barbara. Tiningnan niya ang mga comments sa mga lumang post. Puro pagbati. Puro tuksuhan tungkol sa kasal. Pagkatapos, bigla itong natigil. Ang huling larawan nila ay may petsang 6 na taon na ang nakalipas. 1 buwan bago unang makita sa publiko si Hailey na kasama si Rico. Anong nangyari kay Miguel? Tanong ni Barbara. Bigla na lang po siyang umalis para magtrabaho sa Middle East. Iniwan daw si Hailey nang walang paalam. Pagkatapos noon, wala nang nakarinig sa kanya. Sagot ng investigador. Pero ma'am, may isa pa po. Ano yun? Nitong mga nakaraang buwan, may mga record kami ng ilang tawag at text messages sa pagitan ni Hailey at ng isang bagong numero. Na-trace po namin ang numero. Nakarehistro ito kay Miguel Reyes. Pumalik na po siya ng Pilipinas. Napatigil si Barbara. Nagsimulang mag-ugnay ang mga piraso ng impormasyon sa kanyang isipan. Si Hailey ay may minamahal na iba. Bigla siyang iniwan nito. 1 buwan pagkatapos, pumasok si Rico sa eksena. Si Hailey ay nabuntis. At ngayon, ang dating kasintahan ay bumalik at palihim silang nag-uusap. Tiningnan ni Barbara ang timeline. Ang petsa kung kailan umalis si Miguel. Ang petsa kung kailan ipinagbili ng Crownell ang penthouse para kay Hailey. Ang tinatayang petsa kung kailan nabuntis si Hailey. Ang lahat ay dikit-dikit. Masyadong dikit-dikit. Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang sistema. Isang ideyang napaka-imposible. Pero kung totoo, ay babago sa lahat. I-send mo sa akin ang pinakamalinaw na litrato ni Miguel Reyes. Utos ni Barbara. Ilang segundo lang, lumitaw sa screen ang mukha ng lalaki. Isang simpleng mukha, pero may matangos na ilong at isang maliit na nunal sa gilid ng labi. Binuksan ni Barbara ang isa pang window sa kanyang screen. Hinanap niya ang pinakabagong family picture ng mga Crownell na inilabas sa isang society magazine. Kinuha niya ang larawan ng 4 na taong gulang na si Hera. Pinalaki niya ang 2 larawan. Inilagay niya ito ng magkatabi. Ang mukha ni Miguel Reyes at ang mukha ng batang si Hera. Hindi niya hinahanap si Rico sa mukha ng bata. Hinahanap niya ang mga katangian ni Miguel, ang hugis ng mga mata, ang kurba ng ngiti, at ang maliit na nunal sa gilid ng labi. Napasinghap si Barbara. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang paghihiganti niya ay nakatuon sa pagwasak sa imperyo ng mga Crownell. Pero paano kung ang mismong pundasyon ng kasalukuyang pamilya ni Rico ay isang malaking kasinungalingan? Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya muli ang investigador. May bago akong ipapagawa sa'yo, sabi ni Barbara. Ang boses ay naging mas malamig at mas mapanganib kaysa dati. Ano po yun, ma'am?
Kumuha ka ng DNA sample ng bata, kahit anong mangyari. Gabi na, pero ang ilaw sa opisina ni Barbara ay nananatiling bukas. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang mahinang ugong ng air conditioner ang maririnig. Sa ibabaw ng kanyang malinis na lamesa, sa gitna ng lahat, nakapatong ang isang puting sobre. Hindi ito gawa sa ordinaryong papel. Ito ay makapal at may opisyal na selyo ng isang kilalang DNA testing facility. Kanina pa ito inihatid ng kanyang imbestigador at kanina pa rin niya ito tinititigan. Sa loob ng sobreng iyon ay naroon ang isang katotohanang maaaring maging pinakamalakas niyang sandata o isang patunay na nagkamali lang siya ng hinala. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga kamay nang abutin niya ito. Wala nang panginginig. Ang babaeng nagngangalang Celine na dating duwag ay matagal nang namatay. Maingat niyang pinunit ang sobre. Inilabas niya ang nakatuping papel sa loob. Binuklat niya ito. Ang dokumento ay puno ng mga teknikal na salita at mga numero, mga genetic markers na hindi niya maintindihan, pero hindi iyon ang hinahanap niya. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa pinakaibaba ng pahina. Sa bahaging may nakasulat na conclusion, nakita niya ang mga pangalan. Child, Hera Alcantara, Crownell alleged. Father, Rico Manuel Crownell. At sa ilalim nito ang mga salitang nakasulat sa itim na tinta na tila mas matingkad kaysa sa lahat. Ang mga salitang magtatakda ng lahat. Nakatitig siya sa huling linya. Probability of paternity. Percent 0%. Hindi 99.9%. Hindi inconclusive. 0. Walang duda, walang pagkakamali. Bumagsak ang mga balikat ni Barbara. Napasandal siya sa kanyang upuan. Hindi dahil sa bigat ng pagkatalo, kundi sa bigat ng katotohanan. Ang hinala niya ay tama. Sa isang iglap, ang lahat ng galit na pinagkukunan niya ng lakas ay tila sandaling nawala. Ang plano niyang wasakin, ang lahat ng may pangalang Crownell, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato ni Hera na kuha ng kanyang imbestigador, isang batang nakangiti. Walang kamalay-malay sa kasinungalingang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Isang batang ginagamit bilang tropeo ng isang pamilyang uhaw sa tagapagmana. Ang batang ito ay biktima rin, katulad niya. Ang paghihiganti niya ay para sa anak na nawala sa kanya. Pero habang tinititigan niya ang mga mata ni Hera, isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Hindi awa, kundi proteksyon. Ang pagnanais na iligtas ang isang inosenteng buhay mula sa mga taong mapagpanggap. Hindi na lamang ito tungkol sa pagsira kay Rico. Hindi na lamang ito tungkol sa pagpapabagsak kay Eliza. Ito ay tungkol sa pagliligtas kay Hera. Tumayo siya. Ang sandaling paglambot ng kanyang puso ay napalitan ng isang mas matibay at mas matatag na determinasyon. Ang kanyang misyon ay naging mas malinaw. Dinampot niya ang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Salcedo, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ma'am Barbara, gabi na po. May problema po ba? May malaki bang pagbabago sa plano, ma'am? Tanong ng abogado. Na tila naramdaman ang pagbabago sa tono ng kanyang kliyente. Tumingin si Barbara sa bintana sa kumikinang na tore ng mga Crownell. Isang malaking pagbabago, attorney, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Ang target natin ngayon ay hindi na lang pagbagsak. Ang target natin ngayon ay pagliligtas. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ihanda mo ang lahat ng papeles. Utos ni Barbara. Gusto kong makuha ang kustodya ng bata. Bago pa man makasagot ang kanyang abogado, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Barbara. Pumasok si David na hingal, may takot sa kanyang mga mata. Ma'am, sabi nito, may problema po tayo. Isang malaking problema. Ano yon? Si Doña Eliza mo, nalaman niya. Nalaman niyang nag-iimbestiga kayo tungkol sa bata. At may ginawa po siya.
Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Barbara. Ang kalmadong boses ay biglang nagkaroon ng bahid ng panganib. Hindi nakasagot si David. Sa halip, kinuha nito ang remote control at binuksan ang malaking TV na nakasabit sa dingding ng opisina. Inilipat niya ito sa isang 24-hour news channel. Breaking news. Iyon ang mga salitang sumalubong sa kanila. Nasa screen ang larawan ng isang magarang sasakyan na bahagyang UP ang tagiliran, napapalibutan ng mga pulis at ambulansya. Isang insidente ng hit and run ang naganap kaninang hapon, sabi ng news anchor. Ang mga biktima ay kinilalang sina Hailey Alcantara Crownell at ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Hera. Ayon sa mga saksi, isang itim na sedan ang sinadyang bumangga sa kanilang sasakyan bago mabilis na tumakas. Napatayo si Barbara. Mrs. Crownell at ang kanyang anak ay nasa ospital na at nasa stabiling condition. Patuloy ng anchor. Ngunit ang nakakagulat na balita ay ito. Ayon sa isang source na malapit sa pamilya Crownell, ang insidenteng ito ay maaaring may kaugnayan sa business tycoon na si Barbara Morrow. Lumitaw sa screen ang litrato niya, isang corporate photo kung saan seryoso ang kanyang mukha. Si Miss Morrow ay kasalukuyang may matinding alitan sa negosyo laban sa mga Crownell, sabi ng anchor, habang ang boses ay puno ng intriga. Ayon pa sa aming source, ilang araw nang sinusubaybayan ni Miss Morrow ang mag-ina na nagdulot ng matinding takot sa kanila. Sinusubukan pa ng aming stasyon na kunin ang panig ni Miss Morrow. Pinatay ni David ang TV. Ang katahimikan sa silid ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng balita. Isang frame-up, isang napakadumi at napakadesperadong pagtatangka na sirain siya. Alam ni Eliza na nalaman na niya ang tungkol sa bata, kaya inunahan na siya nito. Pinagmukha siyang isang halimaw na kayang manakit ng isang ina at ng isang paslit. Biglang tumunog ang telepono ni Barbara, ang kanyang abogado. Barbara, nakita mo na ba ang balita? Nag-aalalang tanong ni Attorney Salcedo. Nakita ko na. Sagot ni Barbara, ang boses ay nanatiling kalmado sa kabila ng kumukulong galit sa loob niya. Mas malala pa rito ang problema, sabi ng abogado. Kakasuhan kanila ng harassment at attempted murder at gamit ang insidenteng ito, nakakuha sila ng emergency temporary restraining order mula sa korte. Barbara, bawal kang lumapit kay Hera o kahit kanino sa pamilya Crownell. Parang gumuho ang mga pader ng opisina. Ito na. Ito ang bitag. Nakahanap si Eliza ng paraan para legal siyang ilayo sa bata. Kung hindi siya makakalapit, hindi niya makukuha ang kustodiya. Sa mata ng publiko at ng korte, siya na ngayon ang kontrabida. Natalo na ba siya? Pagkatapos ng tawag, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Alam na niya kung sino ito. Sinagot niya, "Kamusta, Celine?" Ang boses ni Eliza Crownell, puno ng tagumpay at lason. "Akala mo matalino ka, ano? Patuloy ng matanda. Akala mo kaya mong sirain ang pamilya ko? Tingnan mo ngayon. Ang buong mundo, tingin sa'yo ay isang monster. Ang korte, nasa panig ko. At ang apo ko, hinding-hindi mo makukuha." Hindi sumagot si Barbara. Hinayaan niya lang itong magsalita. Lahat ng ginawa mo, lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng 5 taon, nasira lang sa isang gabi. Humalakhak si Eliza sa kabilang linya. Dahil kahit kailan, hindi ka mananalo sa akin. Isa ka lang basura na pinulot ng anak ko. At basura ka pa rin hanggang ngayon. Tapos ka na? Iyon lang ang sinabi ni Barbara. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Natigilan si Eliza, tila nagulat sa kawalan niya ng reaksyon. Pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag, naiwan si Barbara sa katahimikan. Tiningnan niya ang kanyang lamesa. Sa isang tabi, ang balita sa TV na nagpapakita ng kanyang pagkatalo. Sa kabilang tabi, ang restraining order na pumipigil sa kanya. At sa gitna ng lahat ang puting sobre na naglalaman ng resulta ng DNA test. Ang katotohanan,
Napapikit siya ng mariin. Naramdaman niya ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang kahihiyan, ang kawalan ng pag-asa. Hinayaan niyang daluyin nito ang buong sistema niya. Pagkatapos, iminulat niya ang kanyang mga mata. Wala na ang gulat. Wala na ang takot. Ang natira na lamang ay isang dalisay at nakakakilabot na determinasyon. Tinitigan niya ang resulta ng DNA test, ang kanyang huling alas. Akala mo nanalo ka na, Eliza. Sabi niya sa kanyang isipan. Pero gumawa ka ng isang pagkakamali. Binigyan mo ako ng dahilan para tapusin ka ng walang awa. Ang silid ng hukuman ay puno ng tensyon. Ang bawat upuan ay okupado ng mga mamamahayag at mga usisero mula sa alta sosyedad. Ito ang araw ng pagdinig para sa kasong isinampa ng mga Crownell laban kay Barbara Morrow. Para sa lahat, ito ay isang David versus Goliath na laban. At si Barbara ang Goliath na tiyak na matatalo. Kalmado si Barbara sa kanyang upuan, sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay parang isang blangkong pader, hindi mababasa ang anumang emosyon. Sa kabilang panig, nakaupo si Rico, si Hailey, at ang nagaharing uri na si Doña Eliza. May isang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Eliza. Para sa kanya, tapos na ang laban. Unang nagsalita ang abogado ng mga Crownell. Nagpresenta siya ng mga saksi na nagsasabing nakita nila si Barbara na sumusunod sa sasakyan ni Hailey. Ipinakita niya ang mga medical records mula sa aksidente. Inilarawan niya si Barbara bilang isang mapaghiganti at desperadong babae na handang manakit ng bata para lang sa negosyo. Bawat salita ay isang kasinungalingan, ngunit bawat salita ay tinanggap ng korte bilang posibleng katotohanan. Tumingin si Barbara sa hurado. Nakikita niya sa kanilang mga mata ang paghusga. Pagkatapos, tumayo si Attorney Salcedo. Your Honor, panimula nito, ang aking kliyente, si Miss Barbara Morrow, ay hindi sasagot sa mga paratang na ito dahil ang mga ito ay walang iba kundi isang desperadong palabas na gawa-gawa lamang. Objection! Sigaw ng abogado ng Crownell. Sustained! Patunayan mo ang iyong sinasabi, Attorney Salcedo, sabi ng hukom. With pleasure, Your Honor, sabi ni Salcedo. Nais kong tawagin sa witness stand si Mr. Rico Crownell. Nagulat si Rico. Nagkatinginan sila ni Eliza. Dahan-dahan siyang tumayo at umupo sa silya ng saksi. Mr. Crownell, sabi ni Salcedo, totoo bang 5 taon na kayong kasal kay Miss Hailey Alcantara? Oo, sagot ni Rico. At sa loob ng 5 taon, naging tapat ba kayong asawa sa kanya? Napalunok si Rico. Oo. Kung gayon, sabi ni Salcedo, sabay lapag ng isang folder sa harap ni Rico. Maari mo bang ipaliwanag ang mga bank transfer na ito na may kabuuang halaga na 20 milyong piso mula sa account ng Crownell Corporation papunta sa personal na account ng isang Isabel Diaz sa loob ng nakaraang 2 taon? Nanlaki ang mga mata ni Rico. Namutla si Hailey, maging si Eliza ay nagulat. At maaari mo rin bang ipaliwanag kung bakit ang perang ito na kinuha mo mula sa kaban ng inyong kumpanya nang walang pahintulot ng board ay ginamit para bumili ng isang condominium unit na nakapangalan din kay Isabel Diaz? Objection, Your Honor. This is irrelevant to the case. Sigaw ng abogado ng mga Crownell. This is very relevant, Your Honor, giit ni Salcedo. Ipinapakita nito ang karakter ng nag-aakusa. Ipinapakita nito na si Mr. Crownell ay isang sinungaling. Bago pa man makasagot ang hukom, bumaling si Salcedo sa kanyang susunod na alas. Your Honor, ang totoong dahilan kung bakit inimbestigahan ng aking kliyente ang pamilya Crownell ay hindi dahil sa paghihiganti. Ito ay dahil sa pag-aalala. Pag-aalala para kanino? Tanong ng hukom. Tumingin si Salcedo
nang diretso sa mga mata ni Eliza. Pag-aalala para sa kapakanan ng batang si Hera. Katahimikan. May hawak po akong isang dokumento. Isang dokumentong magpapatunay na ang buong pundasyon ng pamilya Crownell ngayon ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Iniabot ni Salcedo ang isang sobre sa court clerk na siya namang nag-abot nito sa hukom. Binuksan ito ng hukom, binasa. Nakita ni Barbara ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng hukom. Mula sa pagiging seryoso, naging pagkabigla at pagkatapos ay pagkaunawa. Tumingin ang hukom kay Rico. Mr. Crownell, the court has a copy of a DNA test result. Isinumit ito bilang ebidensya. Ayon dito, huminto ang hukom na para bang hindi rin makapaniwala sa kanyang binabasa. Ayon dito, may 0% probability na ikaw ang ama ng batang si Hera Alcantara Crownell. Kung kanina ay katahimikan, ngayon ay isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong silid. Napatingin ang lahat kay Rico. That's a lie! Peke yan! Sigaw ni Eliza. Tuluyan nang nawala ang kanyang composure. Hindi yan peke, Your Honor, sabi ni Salcedo. At kung may pagdududa ang korte, handa kaming magsagawa ng panibagong DNA test dito mismo sa ilalim ng supervision ng korte. Napatingin si Rico kay Hailey. Ang mukha ni Hailey ay wala ng kulay, basang-basa na ng luha at takot. Ang pananahimik nito ay ang pinakamalakas na pag-amin. Hailey! Tanong ni Rico. Ang boses ay basag. Sabihin mong hindi totoo. Ngunit umiling lang si Hailey habang umiiyak. Sa isang iglap, gumuho ang lahat para sa mga Crownell. Ang pandaraya sa kumpanya, ang panloloko sa kasal. Lahat ng kasinungalingan ay nabunyag. Tumayo si Barbara sa unang pagkakataon. Tiningnan niya si Rico, ang lalaking minahal niya at sumira sa kanya. Tiningnan niya si Eliza, ang babaeng nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit. Wala na siyang makitang galit sa kanyang puso. Ang nakikita na lang niya ay mga talunang tao. Your Honor, nagsalita si Barbara, at ang kanyang boses, kahit hindi malakas, ay dinig na dinig sa buong silid. Hindi ko na po itutuloy ang mga kaso laban sa kanila. Ang tanging hiling ko lang ay ang kaligtasan ng bata. Hayaan niyo po akong alagaan si Hera, palayo sa lahat ng kasinungalingang ito. Tumango ang hukom. The court dismisses the case against Miss Morrow. Mr. Crownell and Miss Alcantara will be investigated for corporate fraud and perjury. Temporary custody of the minor, Hera Alcantara, is hereby granted to Miss Barbara Morrow. Nagmarch sa papalabas ng silid si Barbara, hindi na lumingon pa. Sa kanyang paglabas, sinalubong siya ni Rico. Celine, patawarin mo ko. Nagmamakaawang sabi nito. Tinitigan siya ni Celine, hindi bilang si Barbara Morrow, kundi bilang ang babaeng dati niyang minahal. Matagal na kitang pinatawad, Rico, sabi niya. Pero hindi ko na kayang kalimutan. At tuluyan na siyang tumalikod, iniwan ang mga guho ng pamilya Crownell sa likuran niya. Ang hangin ay amoy alat ng dagat. Ang tunog ng marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan ang tanging maririnig kasabay ng masayang halakhak ng isang bata. 6 na taon. 6 na taon na ang lumipas mula ng araw na yon sa korte. Mommy, mas mabilis! Sigaw ng isang 10 taong gulang na batang babae habang tinutulak niya ang kanyang saranggola sa himpapawid. Ngumiti si Celine. Dahan-dahan lang, Hera. Baka mapatid ang PC. Walang Barbara Morrow na nakatayo sa dalampasigang yon. Wala na ang babaeng nakasuot ng itim na business suit na may mga matang kasing lamig ng yelo. Ang naroon na lamang ay si Celine, isang ina. Nakasuot ng simpleng puting bestida na kayapak habang ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin. Pagkatapos ng pagdinig, ginawa niya ang hindi inaasahan ng lahat. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares sa Morrow Holdings.
Tinalikuran niya ang mundo ng korporasyon, ang mundo ng kapangyarihan at paghihiganti. Kinuha niya si Hera, na nooy isang litong-lito at tahimik na bata, at lumayo sila. Bumili siya ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Dito, sa katahimikan, unti-unti nilang binuo ang kanilang mga nasirang buhay. Naging mahirap noong una. Si Hera ay laging nagtatanong tungkol kay Rico at Hailey. Hindi nagsinungaling si Celine. Ikinuwento niya ang lahat sa paraang maiintindihan ng isang bata, isang kwento tungkol sa mga pagkakamali at sa pagpapatawad. "Mommy," tawag ni Hera, tumatakbo palapit sa kanya. "Tingnan mo, ang taas na ng lipad niya." Tumingala si Celine. Ang saranggola ay sumasayaw sa asul na kalangitan. Malaya, katulad niya. "Ang ganda nga, anak," sabi niya, sabay yakap kay Hera. "Mommy, may tanong po ako," sabi ni Hera habang nakasandal sa kanya. "Ano yon?" "Sino po ba si Barbara Morrow?" Napangiti si Celine. Paminsan-minsan nakikita ni Hera ang pangalang iyon sa mga lumang business magazine na naiwan sa bahay. "Si Barbara Morrow," panimula ni Celine habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Kaibigan siya ni Mommy. Isang napakatapang na babae. Tinulungan niya si Mommy na makalayo sa isang masamang panaginip." "Nasaan na po siya ngayon?" tanong ni Hera. "Nagpapahinga na siya," sagot ni Celine. "At masaya na siya. Natagpuan niya ang kapayapaan hindi sa pagbagsak ng mga Crownell, kundi sa mga simpleng sandaling tulad nito. Sa paghahanda ng almusal para kay Hera, sa pagtulong sa kanya sa kanyang mga takdang aralin, sa pagbabasa ng mga kwento bago matulog. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya, pero ang pag-ibig ang nagbigay sa kanya ng lunas. Nalaman niyang nakulong si Rico at Hailey ng ilang taon dahil sa corporate fraud. Si Doña Eliza naman, pagkatapos bumagsak ang kumpanya, ay nagkasakit at namuhay ng mag-isa sa kanilang lumang mansyon, isang reynang wala ng kaharian. Hindi na niya sila inisip pa. Mga multo na lamang sila ng nakaraan. Minsan, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang ama. Isang maikling sulat na nagsasabing proud ito sa kanya. Hindi sa business tycoon na si Barbara, kundi sa babaeng si Celine na natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Habang papalubog na ang araw, naglalakad sila ni Hera sa dalampasigan, magkahawak kamay. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Biglang tumunog ang cellphone sa bulsa ni Celine. Kinuha niya ito. Isang unknown number. Maaaring ito ay isang bagong business proposal o isang reporter na gustong ungkatin ang nakaraan. O marahil, isang taong mula sa nakaraan na gusto muling pumasok sa kanyang buhay. Tinitigan niya ang screen. Tiningnan niya si Hera na nakangiti sa kanya. Ang mga mata ay puno ng tiwala at pagmamahal. Ngumiti si Celine. Pinindot niya ang decline button. Ibinulsa niya muli ang cellphone. "Tara na, anak," sabi niya. "Uwi na tayo." Niyakap niya si Hera ng mahigpit. Magkasama silang naglakad pabalik sa kanilang maliit na bahay, palayo sa papalubog na araw. Ang nakaraan ay nasa likuran na. Ang kinabukasan ay nasa harapan. At sa wakas, payapa na ang kanyang puso.